Tingnan mo, narito na ang presidente. Presidente Yu, huwag. Bitawan mo ako. Tulong. Shaoli, tumigil ka na. Bitawan mo. Maging mabait kang bata. Bitawan mo ako. Kahit na Diyos, hindi ka na maliligtas. Bitawan mo. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Presidente, niloko niya ako. Hindi ka tao, nararapat yan sa'yo. Vice Presidente Yu, akala mo bata nga ako, matagal na kitang pinagmamasdan. Dalhin niyo siya. Kapunin niyo. Presidente, huwag. Presidente, pakiusap. Ayaw ko niyan. Kakapunin mo talaga siya. Siyempre isusunod natin siya sa pulisya. Tinatakot lang natin ng kaunti. Presidente, yung matandang ginang, nagpapalipas ng oras sa pasukan ng kumpanya. Hindi natin alam ang balak niya. Binata, pwede ba kitang i-add sa WeChat? Hindi maginhawa. Tumabi ka nga. Hoy, Maria, unang araw ko ngayon, sa Tianian Group. Bilang intern, ang sahod ko kada buwan ay 3,000. Pero huwag kang mag-alala, magpapakahirap ako at gagawin ng lahat. Ako ang bahala sa iyo pagtanda mo. Walang hiya kang matanda. Lola. Ia-add kita. Ia-add kita. Hindi mo man lang tinanong kung bakit. Bago mo sinabing okay na i-add ako sa WeChat. Hindi ka ba natatakot na baka scammer ako? Ay, mas maraming mabubuting tao kaysa masasama sa mundo. Tsaka, kapag maraming kaibigan, maraming pagkakataon. Interesting kang bata. Nagustuhan kita. Mag-add na tayo. Ako na ang mag-scan ng code mo. Shen Feng, anong ginagawa mo? Ano to, Tianming, hindi maghatid ng pagkain ng maayos. Nandito ka pa sa Tianian Group para makikain. Man lang, pumili ka ng mas bata. Ang tanda-tanda na niya, tagalinis lang. Ang bigat mo naman sa panlasa. Paano ka naging ganyan? Totoo. Ganyan ka ba ba ang ugali mo? Nagtatrabaho ka pa sa Tianian Group. Papaalisin kita ng apo kong babae. Ikaw, isang mabahong tagalinis. Gusto mo akong paalisan? Kilala mo ba kung sino ako? Nababaliw ka na ba? Ikaw. Lola. Walang trabahong mas mataas o mababa. Bilang team leader sa Tianian, dapat sinusuportahan mo ang imahe ng kumpanya. Paano ka naging? Ay, wow. Ngayon, ako ang pagtuturuan mo? Karapat-dapat ka ba? Kasali na ako sa Tianian. Siyempre tungkulin kong pangalagaan yon. Kasali? Okay lang. Hindi ka rin naman magtatagal. Itigil mo na yung pagpapakitang pagmamalaki sa kumpanya. Ano? Gusto mong suntukin ako? Sige. Suntukin mo ako. Halika, suntukin mo ako. Tianming. Gusto na gusto kitang makita. Nagalit na galit sakin. Pero wala kang magawa. Noong nasa eskwela pa tayo, grades lang ang pagtutulungan natin. Pero nasa lipunan na tayo ngayon. Kailangan mong maintindihan na may mga agwat sa pagitan ng mga tao. Tianming, naghiwalay na tayo 3 buwan na ang nakalipas. Pwede bang tumigil ka na sa pagpunta sa kumpanya para gambling ako at si Chen Feng? Nakikita mo. Iwanan mo na lang kami. Ha? Nini, mali ang pagkakaintindi mo sa kanya. Siya ay nanliligaw sa tagalinis na to. Hinihingi lang niya ang WeChat nito. Nakakatawa to. Ano?
Tianming, paano mo nagawa? Nakakakahiya naman yan. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Nakakahiya, Mei Chongi. Pumunta ka sa hotel kasama siya, habang tayo pa. Hindi ba yun nakakahiya? Tianming, gusto mo ba akong sirain? Nasa phone ko ang lahat ng ebidensya. Gusto mo bang ipakita ko? Ayos, nakakaintriga ito. Tianming, si Chen Feng kasi, iba talaga, ang layo ng agwat niya sa'yo. Gumawa lang ako ng desisyon, na gagawin din ng kahit sinong babae, ang tamang desisyon, para sa pagmamahalan, na minsan nating pinagsaluhan. Tayo na lang ang magpaubaya ng maayos. Nakikiusap ako sa'yo. Kami ni Chen Feng, ay tunay na nagmamahalan. Halata namang. Isang halang ang kaluluwa at isang maninira ng tahanan. Bagay na bagay sa kanal. Magkamukha silang dalawang bulok. Yan pa ba ang tawagin mong tunay na pag-ibig? Huwag mo akong pinagluloko. Ang bibig ng matandang yun. Magaling talaga magsalita. Nakakatawa naman. Ako. Umalis na kayo, ngayon din. Nakakasuka lang tingnan ng dalawa ninyo. Tianming. Hintayin mo lang. Magkikita pa tayo. Hoy, gwapo. Ang galing mo. Ma'am, ayos lang po ba kayo, ma'am? Yung maam na tawag mo sa akin kanina. Pwede kong pakinggan ng buong araw. Ulit-ulitin mo nga. Binata, naghahanap ka ba ng mapapangasawa? Anong pangalan niya? Tianming. Bagong empleyado sa sales department. Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang kumikilos ng ganoon. Bigyan mo siya ng gantimpala. Baka kilala niya kung sino ang matandang yun, at nagpapapogi lang. Huwag mo nang isipin yun. Ikaw, sobrang mapaghinala. Nga pala, nakuha ng matanda ang wechat ng lalaking yun para humanap ng mapapangasawa mo. Anong pinagmamadali niya? Narinig ko, uwi na ang tagapagmana ng mga he. Nakatali kayo sa kasunduan. Ang lalaking yun, duda akong, gusto siyang pakasalan ng lola mo. Sa nakalipas na kalahating buwan, lola, palagi kang pinagde-date ng walang tigil. Wala kang nagustuhan sa kanila. Ikaw, hindi mo pa rin ba siya malimutan, ano? Tay, wag kang umalis. Nasa ospital si nanay. Kailangan natin ng pera. Ikaw at ang nanay mo. Huwag niyo akong pabigatan. Huwag niyo akong pabigatan. Tay. Tay, wag kang aalis, Tay. Tay. Umalis siya 18 taon na ang nakakaraan, at nawala ng walang bakas. Sa buhay na ito, baka hindi ko na siya muling makita. Hello, Lola. Bumaba ka sandali. May nahahanap ako sa'yo na mabuting asawa. Sige. Ang apo kong babae. Pupunta na ako dyan. Sandali lang, ha? Hindi pwede. Seryoso. Hindi. Hindi ko pa nga nakikilala. Ang apo mo. Paano tayo magpapakasal? Unang araw ko pa lang sa trabaho. Hindi ako pwedeng mahuli. Ang sakit ng ulo ko. Lola, ayos ka lang ba? Kung hindi, pumunta tayo sa ospital. Hindi. Lumang problema lang yan. Kapag nakita ko na ang apo kong babae, gagaling na ako. Lola. Anong nangyayari? Mahirap huminga.
Mabilis ang tibok ng puso. Kuya, paglaki ko, pwede ba akong maging nobya mo? Sige, para maipagtanggol kita habang buhay. Siya ba yun? Parang, may pagkakahawig. Lola. Kaya siya, ang asawang hinanap mo para sa akin. Ming Fei, dapat pakasal ka sa kanya ngayon. Kaya, sigurado ka bang gusto mong pakasal sa akin? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi pa ako pumapayag. Chayan Ming, ang apo kong babae ay isang kahangahangang babae. Hindi ka magkakamali sa usapang ito. Tiyak yan. Garantisadong panalo. Lola, ito ang unang pagkikita ko sa iyong apo na babae. Wala akong alam tungkol sa kanya. Ako palagi ang nagtatanggihan sa iba. Ano? Sa tingin mo hindi ako sapat para sa iyo? Hindi ko sinabing hindi ka sapat. Kung ako ay sapat, ano ang pagtutol mo? Pagtutol sa ano? Pag-isipan muna. Pagtutol sa ano? Ang taong ito, gusto mo talagang pakasal ako sa kanya. Mabuti na ang medyo simple. Mapalad ang mga may simpleng isip. Hoy! Pangalan, edad, trabaho, saan ang bahay? Magsalita ka. Ako si He Tianming. Nagtatrabaho ako sa Tianian Group. Bagong empleyado sa departamento ng pagbebenta. 24 na taong gulang. Ang pamilya ko ay nasa probinsya. Ang mga magulang ko ay nagtatrabaho sa baybayin. Ako si Uyang Mingfei, 24 din ngayong taon. Nagtatrabaho din ako sa Tianian Group, taga rito. Anong pagkakataon? Bagong empleyado ka rin? Anong departamento ka? Wala kang pakialam. Dahil nagkakilala na tayo, pwede na tayong kumuha ng katibayan ng kasal. Teka, Tawa. sa unang araw ko sa trabaho, nagpakasal ako sa mismong gate ng kumpanya. Ni hindi pa nga ako nakakapasok sa loob. Paano ko sasabihin sa mga magulang ko? Pupunta ulit ako sa Ancestral Hall at magsindi pa ng kaunting insenso. Maraming salamat sa biyaya ninyo. Naipakasal na rin kita sa wakas. Mula ngayon, mabuti mong pakisamahan ang asawa mo. Lola, siya na nga ang kinakampihan mo. Para bang siya ang naagrabyado. Kinakampihan. Anak, hindi pa nga ako nagsisimula. Chayan Ming, ito ay regalo mula sa lola mo. Lola, ilang bilyon ba ang laman ng card na ito? Ano? Ang ibig mong sabihin, ito iyong dowry. Chayan Ming, kunin mo. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Tinatanggihan mo, ni hindi man lang itinanong kung magkano ang laman ng card. Tinuruan ako ng mga magulang ko mula bata pa, na ang lalaki ay dapat kumita ng sarili niyang ikabubuhay sa pamamagitan ng sipag. Kahit gaano pa karami, ang laman ng card na ito, hindi ko ito makukuha. Ganoon ba siya katanga? Tinatanggihan niya ang pera. Sige na nga, kung ganun, itatabi ko na lang ang perang ito para sa inyong dalawa. Dapat kayong dalawa ay magsama-sama ng mabuti at lalong magkilala. Uuwi na ako para makahabol sa tulog. Medyo maaga ako nagising ngayon. Miss Uyang, umalis na ang lola mo. Pasok na tayo sa loob para mag-divorce. Kaya pala. Mag-divorce. Magkano ang alimony? Alimony? Kakasimula ko pa lang sa trabaho. Wala akong pera. Hindi ba talaga niya ako kilala? Paano kung ayaw kong mag-divorce? Ikaw pa rin ang gusto mong isisi sa kinto? Wala namang kailangang isisi sa'yo. Anyway, pag may oras ako, pag-usapan natin ang divorce. Sige. Mag-add na lang tayo sa isa't isa sa WeChat para magkausap pa rin tayo. Natatakot ka ba na hindi ko ito ituloy? Relax ka, hindi kita hahabulin. Akala mo ba, gusto kitang pakasalan? Hindi makapaniwala. Anong ikinagagalit mo? Hoy, Tianming, ang tapang mo, unang araw mo, at late ka na agad.
Ay nako. Ito ang workstation mo. May 3 buwang probation period. Good luck. Salamat. Pagod na ako sa takbo. Itong tubig, sino ang uminom nito? Ako, indirect kiss. Hindi nga ako nagrereklamo. Ikaw pa. Ang daming magaganda sa department natin. Kaya pala, lahat ng lalaki gustong magtrabaho sa kumpanya natin. Para na itong paraiso para sa mga lalaki. Ang CEO ng kumpanya natin ay isa sa top 4 beauties ng Jiang Cheng. Parang sikat na celebrity. Yan ang tunay na maganda. Hindi ko siya kilala, hindi ko rin siya nakita. May picture ka ba niya? Madalas, napaka-private niya. Kaunti lang ang impormasyon tungkol sa kanya. Anong pangalan niya? I-search ko na lang online, at malalaman na natin. Nandito ka ba para magtrabaho o para tingnan ang mga babae? Pumunta ka at mag-report kay Supervisor Leo ngayon din. Huli ka sa unang araw mo kung sumabog siya sa galit. Tama. Ang galing mo, He Tianming. Sa unang araw mo, sinusubukan mo nang ligawan ang magandang CEO. Ang lakas ng loob mo. CJ, Chen. Sisiguraduhin kong matanggal siya, para makaganti sa kanya para kay Chen Feng. Sa pagitan natin, sinong niloloko natin? Ay, Chen Ming. Halika na, umupo ka. Mayroon ka bang kamag-anak o kaibigan na nagtatrabaho dito sa ibang posisyon? Medyo pamilyar ako kay Zaiming Geo. Nag-interview kami sa parehong araw. Bukod doon, wala. Lahat tayo ay nasa parehong panig dito. Hindi na kailangang magtago ng kahit ano. Tigilan mo ang pagpapanggap na tanga. Talaga, supervisor, hindi ako. Bakit mo ito tinatanong? 2 oras kang huli. Sa totoo lang, sa tingin mo ba ang kumpanyang ito ay pinapatakbo ng asawa mo? Pumunta ka sa EE ngayon din, at asikasuhin ang iyong pagbibitiw. Supervisor, ang taong nag-interview sa akin ay nagsabi, ang trabaho sa pagbebenta ay may flexible na oras. Hindi pa rin kumbinsido. Ikaw ay isa lamang, walang saysay na walang koneksyon, sa probation. Mas mataas ang ranggo ko kaysa sayo, kaya kayang-kaya kitang durugin. Lumabas ka lang kapag sinabi ko. Assistant Lin. CJ. Naiintindihan. Sandali. Pumunta ka at tapusin ang deal sa Jinnan e-commerce. Ito ang tanging pagkakataon mo para manatili. Sige. Maaari mong panagutan ang sisi para dito. Ituring mo itong paggamit ng basura. Ang proyekto ng Jingnan e-commerce. Ang kanilang chairman Fang ay seryosong umiinom. Ang sales director namin ang personal na pumunta. Uminom hanggang magdugo ang tiyan, pero hindi pa rin naipasok ang deal. Ang bagong pagpapalawak ng negosyo ng kumpanya ay nakasalalay lahat sa deal na ito.
Dapat tayong magkilos ng mabilis. Nautusan ko na ang sales department na ipadala ang kanilang pinakamahusay na mga tao sa lalong madaling panahon. Mag-set up ng meeting kay Chairman Fang. Ako mismo ang pupunta. Pero, ngayon ay kasal mo. Ano? Peke lang iyon para lang mapatahan si Lola. Talaga bang balak mong ituloy ang kasal? President Uyang. Bagaman, ikaw ang CEO ng Tianyan Group. Ngunit, kung hindi mo kayang uminom, hindi kita tutulungan. Ubusin mo ang 10 basong ito, saka tayo mag-usap ng negosyo. Ay nako, masyadong malakas ang alak na ito. Hindi ko kayang inumin ito. President Uyang, ganyan lang ang lakas mo? Sumuko ka na. Sa totoo lang, sa Jiangcheng, o kahit sa buong bansa, ang taong kayang magpatalo sa akin sa pag-inom, ay hindi pa ipinapanganak. Umuwi ka na. Ganito dapat. Ano ang ginagawa niya rito? Narito rin ba siya para mag-usap ng negosyo? President, tama na iyan. Kung magpapatuloy ka sa pag-inom, malalagay ka sa ospital. Chairman Fang, huli na ako. Pupurihin ko ang sarili ko sa isang bote. Chairman Fang, ang boteng ito, tatalunin ko para sa'yo. Hindi ako lasing, kaya ko pang uminom. Anak, ang lakas mo talaga. Matagal na akong lasenggo na kayang uminom ng 4 libra ng alak, pero hindi ko pa rin kayang talunin ang lakas mo. Uminom ulit tayo sa susunod. Chairman Fang, basta masaya kayo. Ang tagal ko nang hindi nagkakaganito kasaya. Bukas ng umaga kaagad, pumunta ka sa kumpanya ko, para pirmahan ang kontrata. Salamat, Chairman Fang. Huwag mo akong tawaging chairman. Tawagin mo na lang akong kuya, kapag umiinom kasama ang tunay na kaibigan. 1,000 baso ay kulang pa. Mula ngayon, tayo ay magkapatid na. Kuya, gets ko, kuya. Mabuting kapatid. Mabuting kapatid. Nandyan na ang kotse. Nandyan na ang kotse. Kuya, call him. Akala ko kaya niyang maglakas ng alak. Nagpipilit lang pala siya. Kung wala siya, ako ang lalasing ng ganito. Huwag mo siyang husgahan ng ganyan. Hindi ba peking kasal lang dapat yon? Bakit ka nag-aalala sa kanya? Ay naku, nakalimutan kong kapag lasing siya. Nag-iba ang personalidad niya ng lubusan. Tianming, bakit ka nalasing ng ganito? Dalhin na kita sa ospital, okay?
Paano ka nagiging ganito kaganda? Anghel ka ba mula sa langit? Patay na ba ako dahil sa pag-inom? Maliit lang na order iyon. Karapat dapat bang isugal mo ang buhay mo para roon? Anong maliit na order? Kung hindi ko ito matapos, matatanggal ako. Ang Tianian Group. Ang simula ko. Paano ko paaalagaan ang pamilya ko? Paano ko paaalagaan ang asawa ko? Lin Qingyu, tanggalin mo ang sales director, ngayong gabi. Ha? Bakit? Kung nagawa niyang makuha ang deal, kailangan pa bang uminom ng husto si He Tianming para umabot sa ganito? Tanggalin mo, ngayon din. Mukhang may punto ka. Pero, President, lasing ka. Baka pwede pa gumising ka na? Malinaw na malinaw ang isip ko ngayon. Tanggalin mo siya. Hayaan mo, bukas. Ayaw kong makita ang pangalan niya sa listahan ng mga empleyado ng kumpanya. CJ, At gusto kong alamin mo kung sino talaga ang nagbigay ng ganoong importanteng kontrata sa isang bagong empleyado na kakapasok pa lang sa kumpanya. Bukas, magbabayad sila para dito. kanina maliit na order lang ang tawag mo dito. Magkasalungat ka naman. Anong ginagawa mo dyan? Isakay mo na siya sa kotse. Ngayon, kung matutulog siya sa sahig, magkakasakit siya. He Tianming, masakit ba ang ulo mo? Ipapahid ko ito para sa iyo. Matigas ang puso niya dati. Pero nang magpakasal na, parang kuting na malambing na siya. Ah, nga pala, ngayong gabi ang gabi ng kasal nila. Kahit na lasing siya, at halos hindi na magawa ang dapat gawin. Dapat magpanggap man lang sila. Para pagtanda nila, hindi na nila kailangang sabihin na sa gabi ng kasal nila, hindi man lang sila natulog ng magkasama. Anyway, kayo, maligayang kasal. Tatay, huwag kang umalis. Tatay. Guwapo. Ikaw nga talaga. Ang tagal kitang hinanap. Anong nangyayari? Nasaan ako? Di ko na kaya. Talagang di ko na kaya. He Tianming, anong ginagawa mo dito? Lumabas ka.
Anong ginagawa mo dito? Di pa sapat. Tumingin ka pa. Hindi. Paano tayo napunta rito? Naalala ko kagabi, 2 bote lang naman ang ininom ko. Tapos nawala na ako ng malay. Wala ka bang naalala kagabi? Wala ka talagang naalala. Anong nangyari kagabi? Ibig mong sabihin tayo ay natulog ng magkasama? Lumabas ka. Kailangan kong magbihis. Hoy! Ginawa ba natin o hindi? Peke lang naman ang kasal natin. Bakit tayo matutulog ng magkasama? Sayang, wala talaga akong naaalala. Kagabi, may nangyari ba talaga sa atin? Pananagutan ko ito. Wala namang nangyari. At tungkol sa kagabi, walang dapat magsalita ng kahit ano. O papatayin ko kayo. Hindi ako magsasalita. Talagang hindi ako magsasalita. Isang personal na bagay lang yan. Wala namang pag-uusapan. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan. Sinasabi ko sa'yo. Huwag na. Pwede ka nang umalis. Ha? Sige. Gusto ka ni Tagapangulo Fang na pumirma ng kontrata ngayong umaga. Huwag mong kalimutan. Natapos ko na ang deal. Talaga bang wala kang naaalala kahit ano? Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Pero naaalala ko. Parang ikaw din, ay pupunta kay Tagapangulo Fang para pag-usapan ng partnership. Kaya kung ako ang kukuha ng kontratang ito, ano naman ang mangyayari sa'yo? Bigay mo na lang sa akin ang kontrata. Huwag na kung ayaw mo. Hindi naman sa ayaw ko. Kunin mo. Talaga. Ikaw naman, ano ang gagawin mo? Ang deal na ito. Mahalaga rin sa'yo, di ba? Marami namang trabaho sa labas. Palagi akong makakahanap ng iba. Hayaan mo na, sa Tianian Group, malamang tanggalin na rin ako. Matatanggal. Unang araw mo pa lang, sino ang may karapatang tanggalin ka? Hay, huwag na nga. Ang tunay na lalaki ay kayang harapin yan. Akala mo ba gusto kitang alalahanin? At saka, ang deal kay Tagapangulo Fang, hindi ko natapos. Ang kontratang yan, kunin mo na lang mismo. Nagsisinungaling ka pala sa akin. Ikaw, namatay ako sa takot. Tigilan mo yan. Sawa na akong makita ka. Umalis ka na lang dito. Hi Tianming. Parang sakit ka sa ulo. Nandito ka na naman sa hotel para abangan kami ni Chani. Tianming, alam kong may nararamdaman ka pa para sa akin. Pero pwede bang, tigilan mo na ang paghabol sa akin. Pakiusap. Delivery. Chani, anong ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi mo na naghahanap ka ng trabaho? Masama ang pakiramdam ko. Nagpapahinga lang sandali dito. Chani, akala mo ba tanga ko? Hindi ikaw ang tanga. Kung ganun, sino? Kami ni Chani ay nag-check-in na sa hotel ng mahigit 100 beses. Ikaw na mismo ang ginagawang loko. Chani, totoo ito. Hindi mo naman talaga ako masisisi, di ba? Wala ka namang matinong trabaho. Sa lahat ng mga taong kasama kita, napakahirap talaga, alam mo ba? Kung gusto mong makipagiwalay, sana sinabi mo sa akin. Ikaw. Sa tingin ko, nagde-date lang tayo. Hindi tayo kasal. Ang mga bagay na ginagawa ko, hindi naman kailangang ipaliwanag sa'yo, di ba? Sige. Gets ko na. Nini, ang taong katulad niya, natiyak na nasa ilalim ng lipunan. Bakit ka pa mag-aaksaya ng hininga sa kanya? Halika na,
Halika, mag-explore tayo ng ilang bagong posisyon. Lee Chongi, makinig ka. Wala akong kahit kaunting interes sa'yo. Huwag ka nang magpakain ng sarili mong mantika. At mula ngayon, maglakad ka sa sarili mong landas. At ako'y tatawid sa sarili kong tulay. Huwag mo na akong gambling. Baka pagbalik mo sa kumpanya, wala ka ng tulay na matatawiran. Ang Tianian Company ay hindi lugar para sa'yo. Maghintay ka na lang na matanggal. G. Fang, tungkol sa pirma, ayos na lahat, nakuha ko na, nasa opisina ako, oo. Narinig kong binigyan ka ng supervisor ng isang mahirap na sitwasyon kahapon. Nahawakan mo ba? Mahirap? Si G. Fang, chairman ng Jingnan E-Commerce. Tama. Narinig ko kahit si Chen Feng, ang lead ng Team 2, ay lumuhad dati, hindi pa rin natapos ang deal. Anong chairman Fang? Kaibigan ko yun. Naginuman kami kagabi. Naiprint na ang kontrata, kakakuha ko lang. Talaga. Bata pa, nagmamalaki na, nagmamalaki. Isang malaking tao tulad ni Chairman Fang, ay hindi ka kilala, hayaan mo na, talagang pag-uusapan ng anumang kooperasyon sa'yo. He Tianming, kakasali lang sa kumpanya kahapon. Nagawa niya talaga. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka nagsisinungaling, di ba? Masamang ugali yan. Tianming, kailangan mong maging matapat at nakatapak sa lupa. Yan ang dapat na maging. Ang pagiging madaldal ay makakasakit lang sa'yo. Nini, hayaan mo lang siyang magyabang sandali. Hayaan mo siyang mag-enjoy. Sinabi na ng supervisor ngayong araw. Kung hindi niya matapos ang deal, mag-impake na siya at umalis ngayong araw. Kung hindi niya makukuha ang deal, kailangan niyang mag-impake at umalis ngayon din. Paano mo nalaman? Hindi ko nakuha. Bukod pa riyan. Nasa Team 2 ka, nasa Team 1 ako. Ang negosyo ko ay wala kang pakialam. Anong pinagpapanggap mo? Hindi ako naniniwala na may kontrata nga talaga sa file mong yan. Impakin mo ang gamit mo, ngayon na, umalis ka at bumalik ka sa pagde-deliver ng takeout. Ano nang inday-inday ito? Sa oras ng trabaho, Supervisor, sakto lang ang dating mo. Sabi ni He Tianming, nakakuha na siya ng deal sa board at ibibigay na niya sa iyo ang kasunduan. ang mga kabataan na yon ay talagang kahanga-hanga. Halika, ipaano mo sakin ang kontrata? Si Chairman Fang nga talaga. Grabe naman yan. Ang deal ay nagkakahalaga ng 100 milyon. Naku po, Tianming, ang commission mo ay milyon na ang simula. Tianming, may girlfriend ka ba? Ano sa tingin mo sa akin? He Tianming, paano ka ba naging napakagaling? Matigas naman ni ito, na hindi mabiyak kahit ng buong sales department, ang nabiyak mo. Chen Feng, paano ka naging leader ng sales team 2? Hindi ka pa nga, katulad ng isang bagong empleyado, sa unang araw ng kanyang probation. Imposible. Paano niya magkakaroon ng ganoong kakayahan? Chen Feng, ang commission ba niya, ay milyon nga talaga. Ang laking pera naman yan. Si Tianming. Nakita ko na ang lagda ni Chairman Fang noon, at itong isang to. Si Tianming. Perma ni Chairman Fang, nakita ko na ito. Pick ito. Peke ito. Imposible. Kakakita ko lang kay Chairman Fang. Nakita ko siya ng sarili kong mga mata. Pirmahan ito. Hindi ito pwedeng peke. Tatawagan ko siya ngayon din. Nagkamali ka, at hindi mo man lang aminin. Hindi ka na mababago. Ang ating Chenyon Group, hindi kailangan ng mga empleyadong tulad mo. Tinanggal ka na. Isuko mo ang iyong badge. Nang walang wastong investigasyon. Hindi ko tatanggapin ito. Tama yan, supervisor. Hindi kailanman magsisinungaling si Tianming. Paano ka nangahas na pagdudahan ng iyong superior? Tinanggal ka rin. Umalis ka na rito. Huwag mo akong pilitin na tawagan ang seguridad. Bakit mo tinanggal si Zai Mingeo? Ako ang mananagot ng lubos. Aalis na ako. Anong biro? Walang kahit anong kasanayang propesyonal, pero napakagaling sa pagpeke. Hindi lang ikaw, tapos na sa Tianian, kundi ang buong industriya, ay itatala ka sa blacklist. Bumalik ka na lang sa pagde-deliver ng takeout. Akala ko nakakuha siya ng 1 milyon sa komisyon. Buti na lang peke. Chen Feng, sumama ka sa akin.
Ang lahat bumalik na sa trabaho. Bakit ang hirap ng buhay? Tianming, naniniwala ako sa'yo. Siguro si Liu Chan, sinusubukang nakawin ang iyong kredito, may masamang balak siya. Talagang tiwala ka sa akin, walang pekeng kontrata. Nung araw ng interview, aksidente kong nawala ang resume ko. Ikaw ang unang umabot, at ibinalik ito sa akin. Napakabait mo, paano ka magiging sinungaling? Nakakalungkot, wala akong kilalang matataas sa Tianian Group. Wala akong magagawa tungkol sa kanila. Babaero talaga siya, hindi naman masama. Iyong babae, maganda rin naman. Bahala na, wala naman talagang nadaramang pagtingin sa isa't isa. Tara na, naiinis na lang ako sa kanya. Chen Feng, ginawa ko lang ito bilang pabor sa tiyo mo. Inagaw ko ang kredito ni He Chanming para ipaghanda ka ng daan. Kapag nakilala mo ang si mamaya, siguraduhin magustuhan ka niya. Tio Leo, ibubuhos ko ang lahat ng lakas ko. Kapag naging matagumpay ako, hindi kita makakalimutang bayaran. Matalino kang bata. Sobrang tutok ang si sa pakikipagsosyo sa Jingnan e-commerce. Lahat ng sumubok noon ay nabigo. Pero ikaw ay pinirmahan ang kontrata ngayon. Masisiyahan ng todo ang si. Maging bonus man o promotion, makukuha mo ang parte mo. Ang rurok ng aking buhay, narito na ako. Pangulo, galing po sila sa sales department. Dalawa po sila. Ayon po sa kanila, may mahalagang gustong iulat sa inyo. Sige, magsalita kayo. Pangulo, ito po ay ang kontrata ng pakikipagtulungan sa Jingnan e-commerce. Unang plano po namin ay ibigay ito sa direktor ng sales. Pero siya po ay bigla na lang tinanggal kagabi. Kaya kayo na lang po ang direktang sinubukan naming iulat. Si Lin Qingyu, ang nagpatanggol sa sales director, nang biglaan. Ha? Bakit? Kung nagawa niyang makuha ang deal na ito, aba, kailangan pa bang malasing ng ganoon si He Tianming? Tanggol, patanggal mo siya. Pero ang Jingnan e-commerce ay ang pakikipagtulungan na pinapangarap kong makuha. Anong gusto mong gantimpala? Kahit ano, maibibigay ko sa'yo. Gusto kong mapasama sa tanggapan ng Pangulo para makapaglingkod sa inyo at maging alalay ninyo para kayo ang pinagsisilbihan ko. Madali lang iyon. Pero, kailangan kong tiyakin muli na ang kontratang ito, talagang kayo po ang nakipag-ayos nito. Kalimutan mo na. Magrereklamo ako sa director. Ayaw kong maniwala na walang sino man sa mga ehekutibo ng Tianian Group ay mabubuting tao. Ang sales director. Narinig kong tinanggal ng CEO kagabi, direktang utos. Talaga. Ako ang reyna ng chismis sa opisina. Ano ba ang hindi ko alam? Hoy, ano ang gagawin mo kung wala ako, ha? Ang CEO ay napakadominante. Siguro ay espesyal siyang tao. Sayang, hindi pa ako nakakatagpo sa kanya at malapit na akong matanggal. Paano kung diretso tayo sa CEO at makiusap? Makakialam kaya ang CEO sa ganitong maliit na bagay? Sige, wala naman tayong mawawala. Tara na. Tara na. Ang kontratang ito. Ikaw ba talaga ang nakakuha nito? Sobrang busy ang CEO. Imposibleng malaman niya tungkol sa maliit na bagay na ito sa sales department. Sinusubukan mo ba akong lokohin? CEO. Sumusumpa ako sa Diyos. Ang kontratang ito ay talagang pinag-usapan ko. Hindi ako nagsisinungaling. Wala bang kahit anong parusa? Ang sumpa mo ay hindi ka panipaniwala.
Kung nagsisinungaling ako, sana'y tamaan ako ng kidlat at maitim ang pangalan sa buong industriya. Ano pa, mabangga ng kotse. Iiwan ako ng asawa ko para sa iba. Hindi mo naman malalaman ang totoo. Ano ang dapat kong katakutin? Kaya mong sumumpa ng ganyan, nang walang pag-aatubili. Ang galing mo, bata. Ang katulad mo, ay may maliwanag na kinabukasan. Mabuti. Naniniwala ako sa iyo. Pumunta ka sa sales department. Gusto kong ibigay sa iyo ang gantimpala na nararapat sa iyo, sa harap ng lahat. Presidente Uyang, ano ba yung ginagawa mo? Nagkakaibigan si Chairman Fang sa inuman. May tuntunin siya. Bago pag-usapan ang negosyo, kailangan munang ubusin ang 10 baso. Pagkatapos noon, saka ka palang makakasali. Presidente, hindi ka nagtitiwala sa akin. Hindi naman sa hindi ako nagtitiwala sa iyo. Gusto ko lang na lahat, makita ang iyong kakayahan. Sa huli, direkta kang umangat sa executive office. Kailangan mong gawing lahat, talagang kumbinsido. Ang isang staff member ng executive office, nagsisimula sa 3 milyon kada taon. Chen Feng, kailangan mong talagang samantalahin ang pagkakataong ito. Chen Feng, nagsuka ka sa welcome drink. Ano ang nagpapalagay sa iyo? Na kaya mong talunin si Chairman Fang sa pag-inom, at matapos ang deal. Presidente, kaya ko pang uminom. Kaya ko pang sumabay. Mahina ang tiyan mo sa alak, mas masahol pa sa akin. Ang deal ng Jingdan e-commerce, hindi ba yon natapos ni He Tianming? Oo, nagsumikap ng malaki si He Tianming. At pagkatapos, ikaw, itong, walang kwentang tanga, kinuha ang kredito. Chen Feng, kadiri ka. Magandang umaga, ma'am. Kamusta po, ma'am? Ako si He Tianming, ang bagong empleyado sa sales department. Ang magandang CEO natin, ang nagpapahirap kay Chen Feng sa sales. Tara na. Pinahihirapan si Chen Feng. Paano nalaman ng CEO na may binabalak si Chen Feng? Malalaman natin pagdating natin doon. Tara na. Anong kalokohan ang pinag-uusapan ninyong lahat? Masama lang ang araw ko. Yun lang. Naghirap at nagtiyaga ako para sa Tianyan Group. Ang deal sa Jingnan. Iyan ang totoong totoo. Nakuha ko yan sa pamamagitan ng inumin. Inumin bawat isa. Sa pag-inom ko nakuha ang kontratang yon. Walang hiya ka, at ayaw mo pa ring aminin ang pagkakamali mo. Ang kontrata sa Jingnan ay malinaw na nakuha ni He Tianming. Secretary Lin, ipaalam sa buong network. Ay blacklist mo siya. Opo, ma'am. CEO, pahintulutan ninyo akong magpaliwanag. Chen Feng, malaki ang tiwala ko sa'yo. Paano ka nangahas na nakawin ang kredito ng iba? Tito Leo, bakit mo ako hinahampas? Sino ang Tito Liu mo? Umalis ka sa Tenyon Group ngayon din. Mula ngayon, sa tuwing makikita kita, sasaktan kita. Ikaw ang nagsabi sa akin na kunin ang kredito. At ngayon, nagpapanggap kang mabait. Leo change. Ikaw, anong kalokohan ang pinagsasasabi mo? Tagapangulo, 5 taon akong nagsipag sa Chenyon Group. Wala akong ginawang kahit anong masama sa kumpanya. Ipinagkatiwala mo kay He Tianming, isang baguhan sa kanyang unang araw, ang pag-asikaso sa deal ng Jingdan e-commerce, isang malaking partnership. Kung hindi mo siya binibigyan ng sakit ng ulo, ano pa bang magandang dahilan ang meron ka? Ako, binibigyan ko lang siya ng karanasan. Katarantaduhan. Tapos, pinaalis mo siya. Leo change. Akala mo bang pagsampal sa akin ay makakaligtas ka na? Panaginip lang yan. Kung ako'y paaalisin, isasama kita. Gago. Kung hindi lang dahil, sa tiyuhin mo ako. Wala kang silbi. Sekretarya Lin, paalisin mo silang dalawa. At alisin mo lahat ng koneksyong pampamilya ni Chen Feng sa loob ng kumpanya. Astig ng eksena dito, mukhang pinapagalitan na si Chen Feng. Ang taong yun ay ang tagapangulo, nakita ko na siya mula sa likod. Hindi ko inakalang ang tagapangulo, ang mismong kikilos para sa akin. Paano nalaman ng tagapangulo? Ang bilis naman noon. Iyan ay patunay na siya ay mabuting tao. Punta tayo roon. Ito ang ating unang pagkakataon na makilala ang pinakamataas na boss ng personal. Tara na.
Pero ang likod ng tagapangulo. Anong problema? Wala. Huwag kang pumunta roon muna. Maghintay ka sa conference room. Tungkol sa iba pa, pakisabihan ng iba na asikasuhin yun. At saka, abisuhan mo si He Tianming na bumalik na sa trabaho. Batibot na kasintahan, at love at first sight. Alin ang dapat kong piliin? Anong love at first sight? Anong pinagsasabi mo? Si He Tianming, ang laki ng ginawa mong issue. Tinanggal mo ang 2 junior na empleyado. Hindi ba't para lang makapaglabas ng galit? Si He Tianming, Inaayos ko lang ang nangyari. Hindi ako nagpadala sa personal kong nararamdaman. Tutu. He Tianming, masakit ba ang ulo mo? Hayaan mong imasahe ko. Ni-record mo pala yun. Kung hindi ko ginawa ito, paano mo makikita ang totoong nararamdaman mo? Sa puso ko. Ako lang ang nandyan. Pagdating sa nararamdaman, ikaw lang ang makakapag-alam niyan. Nga pala, anong nangyari sa komisyon ni He Tianming ngayon? Mababayaran pa ba yon? Ikaw ang bahala. At saka, ang buong sales department ay walang leader ngayon. Bakit hindi siya ang gawin? Jingyu, napansin ko ang isang bagay. May nararamdaman ka. Kay He Tianming. Anong, mabuting pakiramdam? Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa mo siya. At saka, hindi talaga siya ang tipo ko. Peking kasal lang ang meron kami. Maghihiwalay din kami balang araw. Kung gusto mo siya, pwede ka namang mag-umpisa ng magligawan. Hindi ako makikialam. Talaga? MHM. CJ, kung ayos lang sa'yo. Ako na, talagang, magtatag ng relasyon sa kanya. At saka, masyadong maaga para i-promote si He Tianming bilang direktor. Ngayon, pero, pwede naman siyang gawing team leader, di ba? Oo. Bakit kaya mabilis ang tibok ng puso ko? Ano bang nangyayari sa akin? Mahal, narinig kong na-promote ka. Kaya pagkatapos sa mga kliyente, diretso na ko dito. Giliw, bakit parang hindi ka masaya sa promotion mo? Mamayang gabi, gusto mo bang samahan kita para magdiwang? Li Chani, hindi mo pa ba alam? Si Chen Feng, natanggal sa kumpanya dahil inangkin niya ang gawa ni He Tianming. Chen Feng, Hindi lang ako natanggal sa trabaho, pinagbawalan pa ako sa buong industriya. Patuloy ang ikot ng mundo, sa hindi magtatagal. Pagsisisihan ng Tianyan, ang pagpapalaya sa akin. Shani, mag-impake ka na ng gamit mo, sasama ka sa akin. Chen Feng, hindi ko pa tapos ang proyekto ko. Hindi ako makakaalis ngayon. Huwag mong kalimutan, ako ang nagpasok sa'yo, sa kumpanyang ito. At ngayon, hindi ka man lang, makikinig sa akin? Bakit siya dapat makinig sa'yo? Chen Feng, nakakatawa ka. Gusto lang niya sa'yo. Dahil noon ay mayroon kang maliwanag na kinabukasan sa Tianyan Group. Ngayon, pinagbawalan ka na sa buong industriya. Mula ngayon, basura na lang ang kakainin mo. Tanggang lang ang sasama sa'yo. He Tianming. Ang gumagawa, siya ang napapahamak. Tandaan mo ang sinasabi ko. Sa hindi magtatagal, papaluhurin kita sa harap ko. Noong inaapi mo si Tianming, noon, dapat naisip mo ang karma. At ngayon, ikaw ang may gawa nito sa sarili mo. He Tianming, congratulations! Hindi mo lang nakuha para sa kumpanya ang $100,000,000 na deal. Nasiyahan pa ang CEO, at nakuha mo pa ang ₱1,000,000 komisyon. Diyos ko, $1,000,000. Hindi ka panipaniwala, naiinggit ako. Ang pangarap ko talaga ay makakuha ng $100,000,000 na deal. Espesyal na inaprubahan ng CEO, kay He Tianming, ang pagiging bagong pinuno ng sales team 2. Kukunin niya ang posisyon ni Chen Feng. Naniniwala ako, na sa pamumuno ni Tianming, makakakuha tayong lahat ng malalaking deal, at kumita ng malaki. Welcome, bagong team leader. Maligayang pagdating, bagong team lead. Ako ang dapat magpasalamat.
Kapag dumating na ang komisyon, lahat tayo ay lalabas. Ako ang taya. Mabuhay ang team lead. Ang galing. Mabuhay ng matagal ang team lead. Mga taksil na walang utang na loob. Hintayin nyo lang na ako'y makabangon muli. Magbabayad kayo nito. Team lead, pahawak naman ang swerte mo. Yung swerte mo. Team lead. Hinay-hinay lang. Pahawak sa'yo. Gusto ko ring makabenta. Huminahon kayo. Team lead. Ang ganda ng pangangatawan mo. Hoy, hoy, hoy. Magpigil naman kayong lahat. Si Tianming ay akin. Tianming. Maligayang bati. Alam ko namang, magiging matagumpay ka balang araw. Kung hindi dahil sa'yo, na laging nanggugulo sa akin, matagal na sana akong nagtagumpay. Li Changyi, kung may kahihiyan ka man lang, magbibitiw ka na ngayon din, sa aking team. Hindi ko tatanggapin ang tulad mo. Tianming. Pero, lahat naman ay nagkakamali. Bukod pa riyan, kami ni Chen Feng ay naghiwalay na. Mula ngayon, hindi na ako makikipag-ugnayan sa kanya. Umalis ka. Nakakasuka ka. Ayaw pa ring umalis. O susuntukin kita. Paano nangyari? 1,000,000 na komisyon, hindi pa rin mababayaran. Ang sakit na nararamdaman mo. Hindi naman yan tunay na relasyon. Siguro bulag ako noon. Kung gayon, bakit ka nagagalit? Kahit na may aso ka, sa loob ng 4 na taon. Kalimutan mo na. Pagkatapos ngayong gabi, alam mo, hayaan mo na lahat. Marami pang magagandang babae dyan. Humanap ka lang ng bagay sa'yo. Ano ang iniisip mo tungkol sa akin? Plano kong magkagusto sa'yo ng mas matagal pa. Pero ang galing-galing mo na, natakot ako. Kung maghintay pa ako, baka agawin ka ng ibang babae. Minggeyo. Ako, Tianming, pwede nating subukan. Kung hindi magtagumpay, pwede tayong maghiwalay ng maayos. Hindi kita ipipilit. Kung hindi ka magsasalita, ibig sabihin yes na yan. hoy, nanay. Tianming, pumunta kami ng tatay mo sa Jiangshe. Ipadala mo sa akin ang address ng inuupahan mo. Zhengwei, mahal, 22 taon na si Tianming ngayon. Nasa labas na siya ngayon, at may trabaho na siya. Hindi ba dapat? Sabihin natin sa kanya ang totoo tungkol sa kung sino siya. Noong nakaraang buwan, ang apo ni Oldong ay nagkarera sa lungsod. Nakapatay ng tao at tumakas sa lugar ng insidente. 7 taon ang nakuha niya. Ang anak na lalaki ni Old Joe ay nagbuntis ng ilang babae at iniwan sila. Noong isang araw, lahat sila ay pumunta sa headquarters ng grupo para gamulo. Pero si Tianming ay iba sa kanila. Mabait na bata siya. Mga lalaki ay nagbabago kapag naging mayaman. Zhengwei, mahal, ikaw ang chairman ng makapangyarihang Shenlong Group. Pero ang anak natin ay ipinadala sa lalawigan noong bata pa. Lahat ng oras na ito, napakarami nang ang pinagdaanan niya. Gusto pa rin niyang gamitin ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang batang taga-probinsya para makahanap ng mabuting asawa. Ayoko nga magiging manugang ko ay habol lamang sa pera ng pamilya natin. Pero sa kanyang kasalukuyang kalagayan, ang paghahanap ng asawa ay napakahirap talaga. Kung hindi siya makakahanap, edi hayaang mamuhay siya ng isang ordinaryong buhay hanggang sa katapusan ng kanyang mga araw. Ayos lang din yon. Sir, ma'am, nakarating na tayo sa inuupahan ng binata.
Xiao Liu, umalis na tayo kagad. Huwag mong makita tayo ni Tianming. Opo. Tay. Tatay. Nanay. Nakasakay kayo sa luxury car. Ang kotse na ito, siguro aabot sa $100,000. Mahal naming pasahero. Ang iyong private car service ay tapos na. Pakilagyan ng 5-star rating. Oo. Sumakay kami sa private car. Diba, Day? Luxury car. Ang sarap sakyan. Diba? Tatay, nanay. Sa hinaharap. Magtatrabaho talaga ako ng mabuti para kumita. Bibili din ako ng luxury car. Para mabuhay kayo ng maayos. Anak, siguro nag-o-overtime ka hanggang madaling araw. Pumayat ka. Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ang tatay mo't ako. Ang gusto lang namin ay malusog ka. Okay lang yan, Nay. Lalaki ako. Ang pagpuporsige, normal lang yan. Ganyan ang anak ko. Ipinagmamalaki kita, anak. Anak, gising ka na. Heto, uminom ka ng sabaw ng manok para bumalik ang lakas mo. Wow, ang bango. Nanay, ang sarap na nandito kayo. Anak, ito ba ang karaniwan mong kinakain? Hindi maganda yan. Heto, bumili ka ng masustansyang pagkain. Nanay, hindi ko pwedeng tanggapin to. Kumikita na ako ng pera ngayon. At kayo ni tatay, ay nagtatrabaho sa baybayin. Hindi madali sa inyo yon. Tanggapin mo na, okay lang. Anak, noong huli nabanggit mo, kamusta na yung nobya mo? Kailan mo kami ipakikilala sa kanya? Nobya. Yung ex-girlfriend. Matagal na kaming nagiwalay. So, wala ka bang kasama ngayon? Ay, may sikreto. Sabi ng tatay mo, kailangan naming maghintay hanggang sa magpakasal ka para sabihin sa iyo. Mukhang, kailangan pa nating maghintay ng kaunti. Pagkatapos magpakasal. Kasal ka na ngayon. Kakasal lang. Ang sikretong iyon, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Tianming, una, dalhin mo ang iyong asawa para makilala kami. Sige. Peksa lang ang kasal ko kay Uyang Mingfei. Payag kaya siyang makipagkita sa mga magulang ko, pero ang tinatawag na sikretong ito, ano ba talaga ito? Ang sales department ay mayroon ng issue sa UC, ang pagtatalaga para kay Hichayanming. Oo, bilhan mo ako ng tiket patungong Maldives. Para sa isang business trip, gusto mong sumama ako sa iyo. Hindi na kailangan. Habang wala ako, kailangan pa rin ng kumpanya na bantayan mo ang mga bagay-bagay. Nandito na naman tayo. Ikaw ang nag-enjoy lahat, at ako ang napipilitan sa lahat ng trabaho. Pupunta ka sa iyong honeymoon, di ba? CJ, kung gayon, magbubuok ako ng 2 tiket para sa iyo. At saka, papagawa ko sa hotel sa Maldives. Maghanda ng isang deluxe couple suite. Ikaw at si Hichayanming, dapat manatili ng kahit 1 buwan. Tama ba? Ha? Ano ang iniisip mo? Ako lang ang pupunta. Kahit na nakakuha kami ni Tianming ng marriage certificate, hindi ko maipaliwanag ang nangyayari sa pagitan namin. Hello. Uyang Mingfei. Tianming. Pwede kaya, alam na niya, na tinulungan ko siya. Oo, kaya, gusto kong hilingin sa iyo ng isang pabor. Sabihin mo, pero baka hindi ko kayang tumulong. Nandito ang mga magulang ko, narinig nila na nagpakasal ako, at gusto nilang makilala ka. Siyempre alam ko, peke lang ang kasal natin. Wala kang obligasyong makilala ang mga magulang ko. Dahil ikaw mismo ang nagsabi, wala akong ganoong obligasyon. Bakit pa ako pupunta? Hindi ako pupunta.
Ang totoo, sinabi sa akin ng mga magulang ko na may lihim sila. Sinabi nilang sasabihin lang nila sa akin pag nakilala ka nila. Kaya naisip kong hilingin sa'yo. Ayos lang, kung hindi ka sang-ayon, kalimutan mo na. Hi Tianming, ano ang tingin mo sa akin? CJ, pupunta ako. Ipadala mo sa akin ang address. Anong ginagawa mo? Kailangan mong maglaan ng mas maraming oras kasama siya para malaman ang iyong tunay na nararamdaman. Pero hindi mo ba narinig siya? Tingin niya sa akin ay isang paraan lamang para sa kanyang layunin. Ginagamit lang niya ako. Eksakto. Pero naisip mo na ba kung bakit ka galit na galit? Hindi niya ako sineseryoso. Siyempre galit ako. Nakikita mo, galit ka dahil mismo. Hindi kanya itinuturing bilang kanyang asawa. Presidente, nararamdaman ko, gusto mo siya. Gusto ko siya. Hindi ko siya matanggap. Tama. Hindi mo siya matanggap, hindi mo siya gusto. Paano kung ako na lang ang pumunta sa halip mo para makilala ang kanyang mga magulang? Gayunpaman, ang magamit bilang kasangkapan. Hindi ako nababahala. Yuelo District, Mingjian Community, Unit 520. Mag-focus ka na lang sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ang aking mga personal na bagay ay sarili kong problema. Paano naman ang mga tiket papuntang Maldives? Ang isang babae na hindi pa nagmamahal ay laging medyo mabagal. Pero dati siya ay lubusang nahulog sa lalaking iyon. Bakit ngayon siya ay lubusang nahumaling kay Hi Tianming? Presidente, ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Magdala ka ng ilang outfits para masubukan ko. Agad, nagkataon lang na ito ang bagong linya ng damit ng grupo. Kukunin ko na po sila para sa inyo. Hoy, gawin mong mga disente. Huwag kang magdala ng masyadong mag-ara. Kumusta ang itsura ko? Presidente, maganda kayo sa kahit ano. Subukan pa natin ng 2 set. Presidente, para po ba ito sa isang napaka-importanteng handaan, MMHMM? Napaka-importante. Mukhang hindi sila darating. Hindi naman tayo ganon ka-close simula pa lang. Normal lang na hindi sila nagpakita. Akala ko hindi ka darating. Lagi akong tumutupad sa aking salita. Wala ka bang kaunting tiwala sa akin? Unahin na nating umakyat. Malamang nag-aalala na ang mga magulang ko. Hoy. Ikaw. Hindi mo ba napansin na may kakaiba sa akin ngayong araw? Hindi naman. Kalimutan mo na. Magtanong pa sa iyo, parang humihiling ng gulo. Hoy, sabihin mo na ngayon kung gusto mo. Ayaw ko. Nini, alam mo ba kung ano ang gusto ni Tianming? Nakainin. Paano ko malalaman? Ang paboritong ulam ni Tianming ay yakshang eggplant. CJ, gagawa ako ng isa pang yuksyang eggplant. Nanay, tatay, ako na. Sakto, malapit nang maluto ang hapunan. At sino ito? Nanay. Tianming. Ginawa ko ang paborito mo. Yakshang eggplant. Ano, isa pa? Tianming. Anong ginagawa mo? Nanay, tatay. Ito ang dati kong kasintahan. Li Chonyi, wala kang hiya. Hinahabol mo siya hanggang sa bahay niya? Tianming. Pumunta ako dito sa pag-asang. Magbabalikan tayo. Paano ka makikipag-isa sa ibang babae? Magbabalikan? Pumayag ba ako dyan? Sino ka? Bakit mo sinisira ang relasyon ko kay Tianming? Pasensya na, pero ikinasal na kami ni Hi Tianming. Ang siyang nagsisira ay ikaw siguro. Ano? Kayong dalawa. Ikinasal na kayo. Nang makakita ako ng mas mabuti, syempre pakakasalan ko. Inaasahan mo bang maghihintay lang ako sa iyo? Dapat bang nakatayo lang ako dito at maghintay sa iyo? Karapat-dapat ka ba niyan? Huwag na. Siguro hindi dapat ako pumunta ngayon. Teka.
Ayoko ng eggplants na may lasa ng isda. Pasensya na. Nay agad ang tawag sa akin nang pumasok siya. Kasalanan ko lahat ito dahil nagkamali ako sa kanya. Unang beses kong makakita ng gumaya sa isang manugang. Ang mga taong ganoon ay either tanga o may masamang hangarin. Tay, Nay, okay lang. Hindi pa naman kami nagkikita dati. Normal lang na magkamali. Mahal. Nakalimutan mo ba? Ipadala ang marriage certificate natin kay Tay at Nay. Nakalimutan ko. Kita mo, matanda ka na, pero napakaingat mo pa rin. Huwag mong sisihin ang anak natin. May asawa na siya. Ngayong may certificate na siya. Nasa ilalim na siya ng pamamahala ng asawa niya. Hindi mo na pwedeng pakialaman. Mahal. Narinig mo ba yun? Mula ngayon, ako ang bahala sa iyo at bawal kang sumagot. Sinabi na ni Nay. Ah, narinig ko. Halika, umupo na, kumain na tayo. Nay, ito ay munting red along binili ko para sa inyo. Walang anuman ito, hindi mahal. Sana, hindi kayo mag-alinlangan. Siyempre, magugustuhan namin ito. Masaya na kami sa kahit anong ibigay mo. Ang jade bracelet na ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200,000. Isang mamahaling relo ay nagsisimula sa 300,000. Ang ating manugang ay napakageneroso sa atin. At maganda rin siya. Masaya ka ba? Sobrang saya. Heto. Ito ay para sa aking manugang. Ano nang pakialam mo? Sige, ngayong mayroon na tayong manugang, hindi na natin kailangan ng anak natin. Anak, lumapit ka rito. Ngayon, ikaw ay ikinasal. Mula ngayon, ikaw ay isang nanggulang na. Tara, uminom tayo. Tatay, ito, ang unang beses na umiinom ka kasama ko. Dati, lagi kitang nakikita bilang bata, pero mula ngayon, ituturing kita bilang isang nanggulang na. Magsumikap ka, lagi, unahin ang pamilya mo, alagaan mong mabuti ang asawa mo. Simula nang bumagsak ang sitwasyon namin sa bahay, hindi ko na naramdaman ang ganitong init sa loob ng matagal. Tagay. Mukha siyang lalong nagiging katulad ng lalaking iyon. Pero, hindi naman siguro ganoon kalaki ang pagkakataon. Anong ginagawa mo? Ano sa palagay mo? Bakit mo ipinipikit ang mga mata mo? Nagtatanong lang ako, magkano ba yung regalo? Ita-transfer ko na lang sa'yo ang pera. Ha? Hindi kita pwedeng pagtalunan dito. Simula pa lang, peke na ang lahat ng ito sa pagitan natin. Kanina lang ayos na ayos ang lahat. Bakit ngayon bigla kang galit na galit? Zengwei. Mukhang ang heirloom necklace ng pamilya He. Mukhang oras na para ipamana. Hindi ba para sa'yo, Shai? Kamukhang kamukha ng taong iyon? Ang ibig mong sabihin, ang taong may matinding hinanakit sa pamilya natin si Ouyang Long. Ang pagtingin niya kay Tianming. May tunay na damdamin doon. Pero kung anak nga siya ni Ouyang Long. Hi. Kay sumpang kapalaran. Pero kung
Anak nga siya ni Uyang Long. Kay sumpang kapalaran. Ang mga magulang ni He Tianming. Paano nila nakilala yung gago na yun? Hoy! Kasal ng iba, masayang masaya dapat. Bakit mukha kang napakalungkot? Lola. Tungkol kay He Tianming. Mayroon ka bang? Yung babae mula sa pamilyang Lin ay may malaking impluensya. Hindi ba tinulungan ka niya na malaman ang kahit ano? Si He Tianming ay lumaki sa probinsya. Pero sabi nila, ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa baybayin buong taon. Pero eksakto kung saan, hindi ko lang malaman. Nakilala ko siya ngayong araw. Simple ang kanyang pananamit, pero ang kanyang pag-uugali ay hindi katulad ng isang magsasaka. Hayaan mong tanungin kita. Nitong nakaraang mga araw, na ginugol kasama si He Tianming. Ano ang nararamdaman mo? Sakto lang. Napilitan akong magpakasal. Kaya sinusubukan ko lang na gawin ang pinakamabuti rito. Pero, insist niya na peking kasal lang ito. Maaari niyang tapusin ito anumang oras. Hiwalayan. Talaga bang handa kang pumayag? Bakit naman hindi ako? Walang kahit anong emosyonal na basehan. Kung hindi lang ako natatakot na magagalit ka. Hinihiwalayan ko na sana siya. Kung gayon, maghiwalay na kayo bukas. Seryoso ka ba? Ang iyong personalidad ay mas matibay pa kaysa sa akin. Noon, kung hindi mo nagustuhan siya, kahit na si Lola ay pumwersa sa iyo ng gusto niya, hindi ka sana kailanman nakapasok sa mga pinto ng opisina ng sibil. Sinasabi mo ba na ako ay talagang nagustuhan siya mula pa noon? Ang iyong pag-aasawa ay hindi aksidente. Ako ang nag-ayos ng buong bagay. Siya talaga ang isa. Halo. Mingfei, nasa bansa na ako. Ang pangakong ginawa ng pamilyang Ouyang. Nananatili pa rin, di ba? Iyon, ang panganay na anak ng pamilya He, di ba? Kapag natapos mo na ang usapan mo sa panganay ng pamilya He, saka kita kakausapin tungkol kay He Tianming. Sir, hindi kayo pwedeng pumasok. Kailangan ko munang ipaalam sa CEO. Hoy bata, paano ka nakapasok sa Tianyun Group? Kung ganun ka katanga, alam mo ba kung sino ako? Usog. CEO, pasensya na po. Ako. Maaari ka nang lumabas. Mingfei. Ano ba ang silbi ng pagpapanatili ng ganon ng katanga? Sa kumpanya? Tanggalin mo siya. Wala kang pakialam. Pwede ka nang umalis. Oo. Binatang He, paano humawak ng mga tao at pamahalaan ang tauhan ang Tianyan. Ay wala kang pakialam. Biro lang, siguradong hindi mo naman nakalaing. Mag-aksaya pa ako ng oras sa isang walang kwentang tauhan. Hindi worth it. Pag-usapan na natin ang negosyo. Mingfei. Mahigit 20 taon na tayong magkakilala. Magkasama na tayong naglalaro mula pa noong tayo'y nasa lampin. Ang layo mo na. Nasasaktan ako. 5 taon ka sa ibang bansa. Normal lang na magkalayo. Hindi na. Tayo pareho ng tao. CJ. Pag-usapan na lang natin ang negosyo. Bumalik ako. Kasalan. Mahigit 10 taon na ang nakalipas. Napakasalan ng iyong ama at nakulong. At biglang bumagsak ang pamilya Ouyang. Ang aking ama, ang nagbigay ng perang nagligtas sa inyo at nakipagkasundo para sa isang kasunduan ng kasalan. Noon pa sa inyong pamilya. Kaya, bumalik ka ngayon para pakasalan ako. Magkasama tayong lumaki. Tayo ay magkasintahan noon pa. At bagay na bagay ang ating mga pamilya. Dapat masaya kang tanggapin ito. May asawa na ako at wala akong balak maghiwalay. Ouyang Mingfei. Gaano katalas ang iyong pamilya Ouyang para suwayin ang ating kasunduan ng ganito? Hishirong, sa pera ko ka nag-aral sa ibang bansa na nagkakahalaga ng mahigit 100 milyon, ang 300 milyong utang ng tatay mong sugarol. Ako rin ang nagbayad noon. Akala mo ba, sa puno hinahango ang pera ko? Kung ganon, kalimutan na natin ang usaping kasalan. Maligayang bati sa inyong dalawa.
Narinig kong kailangan pa ng sales department ng isang direktor. Gusto ko ang posisyong iyon. Walang problema yon, di ba? Kaya, ang babaeng, nakita mo sa inuupahang apartment, ni Hee Chanming. Siya nga iyon. Opo, Ginoong Hee. Hindi ko talaga maintindihan. Si Hee Tianming na ito, napakadukha noon sa eskwelahan. Siopaw lang ang ulam palagi, bago pumasok sa kumpanya. Maliit na kawani lang siya. Paano posibleng pakasalan siya ng CEO? Si Hee Chanming ay isang piyon lang. Isang piyong ginagamit laban sa akin. Aoyang Mingfei, mas pipiliin mong pakasalan ng isang taong probinsyano kaysa sa akin. Mababa talaga ang tingin mo sa akin. Kung ganoon, ituturing ko iyon bilang pagpayag mo. Huwag kang mag-alala. Kung hindi maganda ang aking performance, pwede mo akong tanggalin kahit kailan. Oy, team lead. Sa hinaharap, huwag na nating ulitin yon. Napaka-awkward noon. Sige, balik na sa trabaho. Oy, anong nangyayari? Akala ko, nasa labas ka ngayon. Natapos ko na, kagabi, nag-overtime ako. Gusto kong makipag-lunch sa iyo ngayon. Ako ang gumawa, masarap talaga. Mingyo, Tinatawag mo pa rin akong Mingyu. Tawagin mo na lang akong Mingyo, o kahit Yuyu. Mingyo. May kailangan akong aminin. Tungkol ba ito sa ex-girlfriend mo? Okay lang iyon. Tapos na iyon. Huwag na lang nating pag-usapan muli. Mingyo. Sa totoo lang, may asawa na A. Kamusta sa lahat? Ako ang bagong sales director ninyo, Hee Sharong. Director Hee. Ako si Hee Tianming. Ang team lead ng Sales Department 2. Mabuti. May narinig ako tungkol sa'yo. Ikaw ang nakakuha ng deal sa Jingnan e-commerce. Napakagaling. Hayaan mong ililibre kita ng inumin mamayang gabi. Salamat, sir. Bilang parte ng Sales Department sa Tianian Group, ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi na kailangan ng inumin. Siyempre, hindi lang sa ngalan ko nagpapasalamat, kundi sa ngalan din ng CEO ng Chenyun Group, si Ouyang Minfei. Bilang kanyang nobyo, tungkulin at responsibilidad ko ang magpasalamat sa mga magagaling na empleyado. Ang CEO ng Tianian Group. Ang nobyo ni Ouyang Minfei. Nobyo. Wala lang. Wala namang mali doon. Hoy, ipagpatuloy mo ang magandang trabaho. May mataas akong pag-asa sa'yo. Tianming, ang bagong CEO, ay sobrang mataas ang tingin sa iyo. Bakit hindi ka masaya rito? Ang CEO ng ating grupo ay si Ouyang Minfei. Oo, hindi mo ba alam iyon? Hindi ko alam. Paano ko malalaman? Hindi ko kailanman binigyang pansin. Palaging sekreto siya, at hindi ka pa matagal dito. Normal lang na hindi mo alam. Pero, parang ang direktor na ito, ay hindi nagtatangkang itago ang kanyang relasyon sa CEO. Mukhang ang kanilang relasyon ay dapat matibay. Baka hindi magtatagal, makakatanggap tayo ng kanilang imbitasyon sa kasal. Sige, narinig ko na si Hishirong ay bumalik na sa bansa. Nagkita na kami. Noong ang pamilya mo ay nahirapan, nagmadali siya na mag-aral sa ibang bansa. Ngayon na ang Chenyun Group ay umuunlad sa ilalim ng iyong pamumuno. Bumalik siya, dapat narito siya para i-claim ang kasunduan. Ginamit ko ang pagiging may asawa bilang dahilan para tanggihan siya. Pero, hiniling niya ang posisyon ng sales director. Posisyon. Alam na niya na si Hee Chanming ay iyong asawa. Malamang hindi pa niya alam. Base sa mukha niya, siya ay nabigla ng husto. Nagkataon lang. Anong ginagawa mo dito? Kung nandito ka rin pala. Kaya totoo nga ang lahat. Hindi ako makikipag-intrusyon. Kayo na lang ang mag-usap. Tingnan mo naman. Sinabi siguro sa'yo ni Hishirong ang mga bagay. Tama ka. Kung may oras ka ngayon, dapat na tayong mag-divorce. Anong sinabi niya sa'yo? Ano pa bang masasabi niya? Na ikaw ang kanyang fiancé. Ang kasal natin ay peke mula pa sa simula. Tapusin na natin to, mas maaga mas mabuti.
para hindi na lumaki ang agwat sa pagitan ninyong dalawa. So sa tingin mo, nag-a-acting out lang ako at kinasal sa'yo. Dahil sa galit. Wala akong sinasapantaha. At wala rin akong karapatan para magsapantaha. Ang meron sa pagitan natin. Simula pa lang ay isang palabas na. Tumigil ka. Sang-ayon ako. Marami akong gagawin. Umalis ka na. Sige. Palem. Sige, mag-divorce tayo. Hindi mo ako gusto. Parang naman gusto kita. Chayanming. Ang relasyon ni na Mingfei at Hisharong ay hindi ganyan ang pagkakaiba nila. Hindi yan mahalaga. Hindi ako karapat-dapat para sa kanya. Isa lang akong mababang empleyado, at siya, ang CEO ng Tianian Group. E di magsumikap ka para umangat. Bukod pa riyan ang pag-ibig. Ay kayang lampasan ang mga bagay na material at katayuan sa lipunan. Pag-ibig? Ilang araw pa lang tayong nagkakilala. Paano magkakaroon ng ganoong klaseng damdamin? Kahit na ano pa. Ako ay talagang maghihiwalay kay Uyang Mingfei. Song Chayanming, huwag kang magpanggap na ang ginagawa mo ay isang dakilang layunin. Hindi ko pa nakita si Mingfei na naghihirap ng ganito dahil sa isang tao. Kung susukuan mo siya, magiging pagsisisi mo yan. Matanda ka na, bakit ang iyong pagkukulang? Huwag mong sisihin ang ating anak. Kasal na siya. Mayroon na silang marriage certificate. Ngayon, responsibilidad na ng asawa niya siya. Hindi mo na yan dapat pakialaman. Mahal, narinig mo yan. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. At huwag kang sumagot. Sinabi na ni nanay. Oh. Eh ano naman? Pakitang tao lang yan lahat. Panlilinlang lang yan lahat. Tama. Tianming, bakit nag-isa kang umuwi sa trabaho? Anong problema, Tianming? Dahil ba masyado akong diretsahan, hindi ka pa sanay? Hindi. Hindi ikaw ang problema. Sarili kong issue to. Simula nang dumating si Director He ngayon, ramdam kong hindi ka masaya. Girlfriend mo ako, pwede mong sabihin sa akin ang lahat. Mingyo. Hindi ako pwedeng maging boyfriend mo. Pwede bang malaman kung bakit? May gusto na ako kay Uyang Mingfei. Pero kung sasabihin ko sa'yo ang totoo, masasaktan ka lang. Hindi pa ako nakaka-move on sa nakaraan kong relasyon. Akala ko gusto mo, si Director He. Natakot ako bigla. Hindi naman yun malaking bagay. Pwede kang magpahinga at maghilom. Hoy, malapit lang ang apartment ko. Gusto mo bang makita ang pusa ko? Ha? Kayang gumawa ng backflip ng pusa ko. Para matulungan si Tianming na mag-move on. Mula sa nakaraan niyang sakit, kailangan kong maging mas aktibo. Hello. Si Hisharong ito, nangako akong bibilhan kita ng inumin. Director He, medyo busy ako ngayon. Ay te-text ko sa'yo ang address. Yun lang. Nako, huwag kang pumunta kung ayaw mo. Boss lang naman siya. Anong malaking problema doon? May mga bagay na kailangan mo lang harapin. Sige na. Kaya, pwedeng pumunta ka sa lugar ko pagkatapos uminom. Ang pusa ko, talagang kayang gumawa ng backflip. Young Master He, yung lalaking yun na si He Tianming. Si Hida Xiao ang taya ng inumin. Ang galing naman. Hindi sumama? Parang humihingi ka lang ng gulo. He, di ba isa lang siyang maliit na team leader? Ikaw ang magtaya para sa kanya. Karapat dapat ba siya? Halatang isa siyang tarantadong walang alam at hindi alam ang lugar niya. Oras na para turuan siya ng leksyon. Mamayang gabi, masaya itong panoorin. Yung gago na yun, paulit-ulit na sumasabat sa akin. Mamaya, huwag kang magpapakita ng kahabagan sa kanya. Tapusin mo na siya para sa akin.
Saan mo nakukuha ang kapal ng mukha? Para utusan ako. Oo. Sumobra ako. Susunod ako sa'yo. Ilagay mo ito sa bote ng alak ni He Chanming. Anong ginagawa mo? Nagbabisikleta dito? Umalis ka na dito. Nandito ako para gumastos. Ano ba yan? Dumating ka dito sa bulok na bisikleta para gumastos. Alam mo ba na ang isang bote ng alak dito ay nagsisimula sa 200,000 piso? Kaya mo ba yan? Umalis ka. Mahal, tingnan mo, binubuli na naman ang anak natin. Ngayong ikinasal na siya, hindi ba sa tingin mo? Dapat na, sabihin natin sa kanya. Hindi pa, ang usapin natin sa pamilyang Uyang. Iyon ay galing pa sa nakaraang henerasyon. Pero ikaw, ang anak natin ang napapasa ng kahihinatnan. Wala akong pakialam. Ngayon, kailangan kong sabihin sa anak natin ang totoo. Huminahon ka. Subalit, ang club na ito ay pag-aari ng pamilyang He natin. Walang katuturan na siya'y pauwiin sa pintuan. Hindi tama yun. Tagapangulo, ano po ang mga utos ninyo? Pumunta ka sa entrada at salubungin ang binata, pero huwag mo munang ipaalam sa kanya ang totoo niyang pagkatao. Ano, nandito na po ang binata. CJ, papunta na ako. Bakit ka bumalik? Sinabi ko nang umalis ka. Huwag, makinig ka. May hinihintay talaga akong kasama sa inuman. Walang patakaran, na nagsasabing pwede lang, pauwiin ng isang kliyenteng nagbabayad. Sinusunod ko lang ang patakaran. CJ, anong patakaran? Kagalang-galang na bisita. Tuloy po kayo. Binata. Ginoo, ako po ang pangkalahatang tagapamahala ng club na ito. Tawagin na lang po ninyo akong Laushaw. Kita mo, yung mga nasa pamumuno, iba talaga ang dating. Nasaan po ang pribadong silid ninyo, Ginoo? Hatid ko po kayo. Hindi na kailangan. Mahahanap ko naman yun. Kung gayon, ito po ang aking card. Kung may kailangan po kayo, huwag po kayong mahiyang magtanong. Alamin mo kung nasaan ang binatang iyon na pumasok kanina, ang kanyang silid. Sa ngalan ko, padalhan ng 2 bote ng pinakamahal niyong alak ang kanyang silid. Chanming. Tara, umupo ka. Chen Feng. Ano pang hinihintay mo? Ibuhos mo ang alak. Chanming. Ang mga ito ay mga matalik kong kaibigan. Para sa bahay mo na ito. Relax lang. Salamat. Tianming. Narinig kong napasunod mo, si Chairman Fang ng Jingnan Group. Wala sa amin dito. Ang makakapantay sa'yo. Puro negosyo lang yon. Ngayong gabi lumabas tayo. Para magsaya. Walang pwedeng pilitin si Tianming na uminom. Ang ugali niya, karapat-dapat siya kay Uyang Mingfei. Binata He. Narinig kong bumalik ka ngayon. Para pakasalan si Uyang Mingfei. Maaga pa para doon. Abala si Mingfei sa karera niya. Tinutulungan ko lang siya pansamantala. Sa kasal naman, tingnan natin. Gaano man kagaling si Mingfei, babae pa rin siya sa huli. Sa hinaharap kapag ikakasal na kayo. Ang Tianyun Group sa mga kamay mo, Binata He. Marahil, ay lalo pang lalago. Tianming. Ay. Ang pamilya ko ay isang ordinaryong pamilya lang. Huwag na nating pag-usapan yan, Tagay. Ang sales king, tulad ng inaasahan. Sige na. Punuin mo. Tuloy ang inom. Mahal, anong ginagawa mo dito?
Ang pribadong kwarto ay para sa inyo. Tungkol naman sa iba, kayo na ang bahala. Tara na. Salamat, Young Master He. Sisiguraduhin kong makuha ang lahat ng kanyang kaiyahiyang pag-uugali sa camera. Sisiraan ko talaga ang kanyang reputasyon. Shenfeng. Dito mismo. Oh, sige na. Anong ikinahihiya mo? Hindi naman to bago sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hi-fi film ang mukha mo. Hindi mo ba sinabi, si He Tianming at President Uyang ay malapit at nakilala na niya ang mga magulang niya? Basta maasikaso natin si He Tianming. Si President Uyang ay magiging kay Young Master He. Ang ating tagumpay sa hinaharap ay nakasalalay kay Young Master He. Ako si He Shirong. Nasaan si He Tianming? Si He Chanming. Ay, kakatapos lang naming mag-inuman. Sa ngayon, tinutulungan siyang magpakalma ng nobya niya. Gago. Umalis ka dyan. Ming Fei. Isang maruming palaka lang yan, sa Leishan. Sa tingin mo talaga, asawa mo yan? Kasal na kami. Asawa ko siya. At, libo-libong beses siyang mas mabuti kaysa sayo. 10,000 beses pa. Hindi tulad mo. Isang mapagkunwari, isang tunay na hampas lupa. Ming Fei, lumalampas ka na sa iyong sinasabi. Sino ka ba? May karapatan ka bang magsalita dito? Aalis ka ba? O hindi? Ming Fei, huwag mong kakalimutan. Ang pamilya mong Ouyang ay may utang na loob sa pamilya namin. Ako mismo ang magbabayad ng utang na iyon. CJ, Ay, ang nangyayari sa loob ay hindi maganda. Mas mabuti pang umalis ka na. Para hindi na mapahiya ang alinman sa atin. Pagkatapos niyang magpakalma bukas, makipaghiwalay ka na, at magkunwaring walang nangyari. ano ang ginawa mo sa kanya? Nagpakalasing siya ng mag-isa, at pinatawag ako, sa dating nobya niya. Lalaki siya, kapag nalasing, natural lang na maisip niya. Iyon. Ni isa, hindi ako naniniwala sa kalokohang yan. At saka, hindi siya ganoong klaseng tao. He Tianming, ayos ka lang ba? Okay lang ako. Ilalabas kita rito. Walang kwenta kayong dalawa. Hindi pa kayang gawin ang isang simpleng bagay. Kawawa naman. Young Master He, sinubukan ko talaga ang lahat. Ayaw talagang hawakan ni He Tianming ako, kahit anong gawin ko. Sinubukang ipitin siya ni Chen Feng. Tapos siya pa ang napalo ng ganito. Walang makakalaban sa drogang yan. He Chanming. Ang nararamdaman mo para kay Aoyang Mingfei ay mas malalim pala kaysa sa inakala ko. Ayos lang. Isa lang namang karaniwang tao. Marami pa akong pagkakataon para sirain ka. Anong ginagawa mo? Alam mo ba kung sino si Young Master He? Ang kapal naman ng mukha mong mang-api sa Young Master namin. Ginoong Zhao, hindi ka naman nagkakamali, di ba? Paano naman kami ng bully sa binata mo? Bulag ka sa totoong nangyayari. He Sharong, hindi mo pa rin ba nararamdaman kung anong gulo? Ang ginawa mo, lumuhod ka. Zhao, sa respeto lang, sa amo mo sa likod mo, kaya binibigyan kita ng mukha. Akala mo talaga espesyal ka? Anong karapatan mong utusan akong lumuhod? Ang pamilyang He, puro salita lang, walang kaya. Magmayabang ka sa labas hanggang gusto mo. Ayos lang. Pero baka hindi alam ng iba. Ang tunay mong kulay, ako siguradong alam. Ang tatay mo ay may utang sa amo namin ng 30 milyon. Ang utang ng ama sa anak babayaran. Walang ibang panahon kundi ngayon. Bayaran mo ngayon bago ka umalis. O kung hindi, huwag ka nang umasang makalabas sa pintuang iyan. Nagmamadali akong umalis, hindi ko dala ang ganoong kalaking pera. Bilisin mo. Pumunta tayo sa pinakamalapit na ospital.
Binigyan siya ng droga. Huminto tayo. Ikaw rin, bumaba ka. Lumayo ka sa akin. Jingyu. Maghanap ka ng eskinita para mag-park. Tapos, Boss, hindi yan magandang ideya. Kukuha na lang ako ng kwarto sa hotel. huwag kang mag-alala tungkol dyan. Mukhang kainahinala ang gamot na ito. Hi Tianming, mag-asawa tayo. Hindi mo mapigilan ang sarili mo. Ayos lang yan. Lumayo ka sa akin. Uyang Mingfei. Hindi mo ba ako pinakikinggan? Ayaw kitang hawakan. Hindi tayo magkaiba ng mundo. Wala akong pera. Hindi tayo dapat magkasama. Maghihiwalay na tayo bukas. Mula ngayon, ikaw sa iyong daan. Ako sa sarili kong landas. Duwag, gusto mo rin ako, di ba? Tama ba? Hindi ako kailanman nag-alala tungkol sa pinagmulan mo. Bakit wala kang lakas ng loob? Laro lang ba sa iyo ang pag-aasawa? Oo. Noong una kitang makita sa tanggapan ng munisipyo, napakatamis ng mukha mo. Sa tingin ko ay love at first sight. Pero alam ko na hindi ako karapat-dapat sa iyo. Bumubulong. Bakit hindi ka pa umuwi? Hindi ito kapanipaniwala. Hindi pa ako nakagawa ng anuman na ganito kaloko-loko sa buhay ko. Kayong dalawa ay nasa silid-tulugan ninyong mag-asawa at ako'y naiwan sa labas, nagbabantay para sa inyo buong gabi. Tinitiyak kong walang makakaalam. Pagdating ng panahon, para sa kasal natin, hindi ako tatanggap ng anumang pera regalo mula sa iyo. Hindi pwede. Pag nagkaanak kayong dalawa, ako ang magiging dinang. Mahal, ano sa palagay mo? Sa palagay ko, pwede yun. Ang relasyon nila ay talagang umiinit. Sila'y kumikilos na parang isang perpektong mag-asawa. Anong nangyari? Si Hisharong ay malubhang binugbog kagabi. Kakalabas lang niya sa operasyon at hinihiling kang makita. Presidente, huwag mong sabihin sa akin na ikaw ang nagpapatira sa kanya. Wala akong ganoong kapangyarihan. Mas wala pa akong kapangyarihan kaysa roon. Pero, nagtataka ako kung sino ang pumagitna upang turuan si Hishirong ng leksyon para sa akin. Oo, kakaiba. Sino ang maglalakas loob na makialam sa isang malaking tao tulad ni Hishirong? Gusto kanyang makita. Nag-aalala ako na gagamitin niya ito bilang dahilan. Isang salbahe tulad niya ay walang pinakamababang limitasyon. Tara, puntahan natin siya. Kung kapalaran, hindi ito kasawian. Kung kasawian, hindi ito maiiwasan. Sasama ako sa iyo. Kung siya ay patuloy na magbanta sa atin na magdiborsyo. Pagkatapos ng ating malalim na usapan, may napagtanto ako sa buhay na ito. Kaya kung mabuhay ng walang anuman. Pero, hindi ko kayang mabuhay ng wala ka. Walang hiya ka. Ito ang makisig at gwapong, binatahi. Hindi ko masabi. Parang mukha na itong baboy. Hoy, Narito ka na rin sa wakas. Ako si Hisharong. hala. Ikaw nga talaga si binatahi. Ikaw. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Sino ang gumawa nito sa'yo? Sa nalalabi mong buhay. Hindi ka naman maiipit sa wheelchair, di ba? Hoy, Direktor He. Ang pagkasugat sa iyong personal na oras ay hindi maituturing na aksidente sa trabaho. Pero huwag kang mag-alala, habang ikaw ay gumagaling. Sa panahong ito, gagawa ako ng bagong mga ayos para sa isang sales director na hahalili sa'yo. Ikaw, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito, okay? Aray. Pigilan mo ang peking awa.
Aoyang Mingfei. Gayunpaman ang buong bagay na ito, isisisi ko sa'yo. Bigyan mo ako ng 30 milyon. At ilipat mo ako sa magandang ospital, sa ibang bansa. Kung magkaroon man ako ng permanenteng kapansanan, papasanin kita sa buong buhay ko. Ikaw, ang panloloko mong ito, ay talagang walang katwiran. Ikaw ba ay pamilya ng pasyente? Ang pasyente ay walang pera sa kanya. Ang gastos ng operasyon kagabi ay inuna ng ospital. Sa pangalan ng pagkakawang gawa, kung magpapatuloy siya sa pagpapa-ospital, kailangan pa ng karagdagang bayad. Ang kabuuan ay 300,000. 300,000. Hindi pwede. Binatahi. Wala ka bang 300,000 dolyar? May utang na loob ka sa aming pamilya Hi. Nurse, hindi kami, pamilya niya. Kami, ay napasok lang sa maling kwarto. Dapat ay kausapin nyo, ang tunay niyang pamilya. Pero, kinausap namin ang magulang niya kagabi, at sabi nila, hayaan na lang siyang mag-isa. Putang ina mo, mamamatay ka ba kung mananahimik ka? Ikaw ang mamamatay, walang pambili ng antibiotics. Kung magka-impeksyon ang sugat mo, magkakapos ka at dadyugo, at mabibigo ang mga organ mo. Hindi lang ikaw mamamatay, kundi pangit pa ang pagkamatay mo. Mingfei, iligtas mo ako. Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Ang pamilya kong Uyang, ay may utang sa pamilya Hi. Babayaran ko iyon sa mga magulang mo. Tungkol naman sa iyo. Kahit ang sarili mong magulang ayaw kang alagaan. Kami ni Tianming, ay hindi naman magulang mo. Bakit namin dapat ikaw ang alalahanin? Aoyang Mingfei, Hi Tianming. Hindi ko palalampasin ito. Ito ang unang beses na nakakita ako ng lalaking napakatigas ang ulo. Nagustuhan mo ako, nang unang araw na nagkita tayo, pero lagi mo namang sinasabi, na peke ang kasal natin. Ang bibig mo, ay mas matigas pa sa kanya. Hoy! Dapat magkaisa ang mag-asawa. Bakit kayo nag-aaway? Huwag mo nang banggitin yon. Sige, huwag kang mag-alala, bubuhayin ko ito, habang buhay. Hi! Aling Long. Ang tagal nating hindi nagkita. Binatahi. Binatahi. Kami, 20 taon na tayong hindi nagkita, di ba? Pumunta ako rito para talagang pag-usapan ng isang bagay. Sa iyo, Tungkol sa kasal ng mga bata. alam mo naman yan. Sa totoo lang, yung marriage certificate nila, pinilit ko silang kunin iyon. Nang tumanda na sila, hindi na nila kilala ang isa't isa. Pero nakilala ko agad si Tianming. Kamukhang kamukha mo, noong bata ka pa. Pero, paano ka pumayag dito? Ba't naman ako hindi papayag? Gumastos ka ng napakalaking halaga sa likod ng eksena para tulungan ang Chenyun Group. Hindi alam ni Mingfei. Pero paano ko naman hindi malalaman? Noong araw, ako at ang tatay ni Mingfei ay magkaribal na matindi. Nang mabaon siya sa utang, napunta siya sa bilangguan. Kasalanan ko kung bakit si Mingfei ay walang tatay nang lumalaki. Natakot kang maghiganti siya. Kaya ikinubli mo si Tianming. Kung tutusin, sa lahat ng mga taong iyon, si Tianming ay hindi rin nakaranas ng pagmamahal ng isang ama. Tabla na tayo. Nagdala ko ng $1 bilyon na ari-arian para magbayad sala, para mapapayag ka sa kasal ni Tianming at Mingfei. Mukhang ngayon, nag-isip ako ng masyado. Kung ganoon, panatilihin mo iyon. Bilang pamanhikan, ayos na ayos yan. Sakto na sakto yan. Tay, Lola, magkakilala kayo. tay, ang sikreto na gusto mong sabihin sa akin ay, kayo ni Lola Uyang ay matagal nang magkakilala? Anong klaseng sikreto yon? Tianming, ngayong umabot na sa ganito, kailangan kong sabihin sa'yo. Ako ay ang chairman ng Shenlong Group. Shenlong Group? Hindi ko yon narinig. Ikaw, ang Shenlong Group ay isang coastal na kumpanya. Ang halaga nito sa merkado ay nasa bandang 100 bilyon. Tay, sinasabi mo ba na isa kang sobrang mayamang tao? Mingfei, naniniwala ka ba? Oo,
Tay, kung mayaman ang pamilya natin, hindi ko ba malalaman? Lumaki ako sa probinsya. Nang mag-aral ako, 200 lang allowance ko. Tay, hindi nakakatawa yun. Hindi kita niloloko. Chayanming, totoo ang sinasabi ng tatay mo. Alam ko, gusto mo na huwag ako masaktan. Kahapon na, wala na ang inferiority complex ko. Kahit si Ming Fei, ang CEO ng Tianian Group, siguradong pagsisikapan kong pagbutihin ang sarili ko upang maging isang lalaking karapat-dapat sa kanya. Worst case, pwede namang siya ang mag-focus sa career niya at ako na ang bahala sa bahay. Siguradong. Basta't magkasama tayo, yun lang ang mahalaga. Naabot ko na ang aking daily transfer limit. Bukas na lang ako magpapadala ng dagdag. Ang pera ko ay sa iyo. Tianming. Hindi ko na kayang magtiis pa. Tumawag ka ng ambulansya. Tianming, anong nangyari? Hindi ko na kaya. Tianming, anak, huwag mo akong tinatakot ng ganyan. Ako ang may kasalanan nito, hindi ko dapat ito itinago sa'yo, sa lahat ng mga taon. Tianming, kapit lang. Buhay at kamatayan ang nakataya rito, ikaw. 1 minuto lang kitang nilinlang, pero 20 taon mo akong niloloko. Hayop kang bata ka. Ginagaya mo na ang aking pag-arte. Hello, Kuya Huang. Tungkol doon sa trabaho, kailangan mo akong tulungan dito. Ano? Kakain tayo mamayang gabi. Sige. Shenfeng. Shenfeng, anong ginagawa mo? Ano pa sa tingin mo? Pina-fire ako ni He Tianming. Ngayon, habulin ako ng binatang He. Broke na ako. Wala na akong wala. Bilis, bigyan mo ako ng pera. Si He Tianming ang pina-fire sa'yo, edi habulin mo siya, ba't ako ang inaano mo? At isa pa, hiwalay na tayo. Huwag mo nang guluhin pa ako. Si He Tianming ngayon, asawa na ng CEO ng Tianien. Magagawa ko ba? At, kailan ba ako pumayag na maghiwalay tayo? Pumayag na maghiwalay. Dati kapit na kapit ka sa kin. Ngayong wala na akong silbi sa'yo. Tapon mo na lang ako. Makinig ka sa kin. Ang utang sa kin ni He Tianming. Sa'yo ko babawiin. Dahil ex ka niya. Anong gusto mo? Anong gusto ko? Ang natitira lang na may halaga sa'yo ay yung katawan mo. May halaga yan. Let go. Ay naku, makapaniwala ka ba? Isang bilyonaryo, ipinakain sa hirap ang anak sa probinsya ng 20 taon. Itong si He Tianming, sobrang swerte talaga. Kailan kaya dadating, kailan kaya posible, ang mayaman kong ama para sunduin ako? Balita, si He Zhengwei, chairman ng Shenlong Group, nagdaos ng press conference kahapon. Inanunsyo, pagkakaroon ng taghirap sa probinsya ng 20 taon, ng nag-iisang tagapagmana ng grupo, pagbabalik ni He Tianming. Nakita mo yun, di ba? Oo, si He Tianming yun. Girlfriend niya ako. Talagang pakakasalan niya ako. Magiging asawa na ako ng isang mayaman. Hahanapin ko siya. Hahanapin ko siya. Itong babaeng ito. Hoy kayong lahat. 3 araw mula ngayon, ay ang kasal ko na. Dapat kayong lahat ay dumalo. Maligayang bati, Team Lead, congratulations. Maligayang bati, team lead, team lead. Sino yung mapalad na babae? Well, makikita mo na lang mismo. Sige na, sige na. Ano, si Uyang Mingfei. Di ba yan yung boss natin? Tianming, ang galing mo. Oo. Ang husay mo. Wala yun. Wala. Ay nako, team lead. Yung galing mo sa pag-inom, di ko kailanman matututunan. Pero yung skill mo sa pagiging close sa boss, yan ang kailangan mong ituro sa akin.
Mingyo. Nang ako'y magtapat sa'yo, may girlfriend ka na pala, di ba? Para maging eksakto, noong panahong yun. Kami ni Uyang Mingfei ay legal ng mag-asawa. Eh bakit di mo sinabi sa akin? Sasabihin ko sana sa'yo, pero... Pasensya na, Mindio. Hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Huwag kang magalit. Akin na yan. Ano? Ang imbitasyon sa kasal. Huwag kang mag-alala, hindi ako gagawa ng eksena sa kasal. He Tianming. Maligayang bati, ikakasal ka na kay Uyang Mingfei. Pero sa parehong oras, naaawa ako sa'yo. Dahil, hindi mo napangasawa si Zai Mingyo. Maganda to, ito na lang ang kunin natin. Masidong kita. Eh di ito na lang ang kunin natin. Mas masaya tingnan. Masaya ang ikakasal. Siyempre naman. Pero, kanina ko lang nalaman mula sa gwardiya na ikaw at isang babae ay umakyat sa rooftop. Totoo ba yan? Nakikipag-usap lang sa kaibigan. Sa tingin ko, may kakaiba sa tingin ng mga mata mo. Kaibigan lang talaga siya. Sige na nga. Xingyu, pwede ka nang umalis. Ako na ang kausap niya. Sasabihin ko sa'yo, may problema ka. Mahal. Hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Naniniwala ako sa'yo. Talaga. Ang galing-galing mo, mahal. Kung hindi ka masyadong busy ngayon, mag-uwi na tayo ng maaga. Parang may gusto ako. Noong huli sa kotse, hindi ako nakagalaw ng maayos. Hindi naman ako ganon kabuzi. Pero, kailangan mong maghintay. Ayan na. Kanina mo lang sinabi na naniniwala ka sa akin. Buntis ako. Sabi ng doktor, 3 sanggol. Sabi niya, huwag mo talaga akong hahawakan. Kung hindi, maaaring may peligro. Ano? Pero yung time na yun, mga 10 araw lang ang nakalipas. Paano? Nangyari ng napakabilis? Mula noong time na yun sa hotel. So noong time na yun, nagkatulugan nga talaga tayo. Mahal, bumalik ka na sa trabaho. Kailangan na nating mag-ipon para sa gatas. Mahal.